Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin ang mga messages and the energies ninyo surrounding this week. First card ninyo is your current energy, which is the Nine of Wands. What to embrace? We have the Six of Cups. Anong dapat ninyong iwasan? We have Justice. Ayan. So, ano yung pwede ninyo maging accomplishment? Ano ma-accomplish ninyo this week? We have the Five of Pentacles. Blessings, opportunities that might come your way this week is the Two of Pentacles. Obstacle. We have the Knight of Swords. Ano yung advice sa inyo ng Spirit, Libra? We have the Four of Swords. So, bottom of the deck, this is your current, your theme for the week is Seven of Cups. Ayan, so, merong mga opportunities, iba't ibang klaseng oportunidad ang pwedeng pumasok sa buhay ninyo this week. Kaya, kailangan na pag-isipan ninyong mabuti before you make any decision, before you jump into an opportunity dito before ninyo kunin, tanggapin, diba? Yung kung ano man ito, you need to think talaga, no? Laliman ninyo yung pag-iisip, sundin ninyo, pakinggan ninyo kung ano yung bulong sa inyo ng inyong intuition. Sa makakatulong yan, no? Na makapag-desisyon kayo ng tama, makapag-desisyon kayo ng kung ano yung dapat mahanap ninyo, makita ninyo rito yung what is best for you. Okay? So, yung current energy ninyo is Nine of Wands. Nine of Wands is about boundaries. You know, nakita nyo naman yung wands ni Panda. Nakatayo na. Katayo na sa likod niya. So, pinoprotektahan niya. No? There is something that Panda is protecting. Maaring nagiging defensive siya or merong mahahalagang bagay na ginawa niya or meron siyang mga acquisitions, possessions na kailangan niyang protektahan. No? So, maaring gano'n ang sitwasyon ninyo, Libra. It could be either, diba? Either way. Pero, yun nga, kailangan ninyong protektahan ito. Pwede rin na kailangan ninyo, kunyari, relationship. Pwedeng meron kayong relationship dito na gusto ninyong protektahan, gusto ninyong hindi masira. Kaya sa ngayon pa lang, you're going to take care of it. At isa sa maaaring makakatulong para mangyari yan is for you to set a personal healthy boundaries. Para hindi mawala yung respeto, hindi mawala yung love, hindi mawala yung harmony ninyo. Kasi baka meron ditong mga tao sa paligid ninyo, kaibigan, kapamilya, or love interest ninyo, jowa ninyo, na nakakalimot na, no? At naaabuso ka na in any way. Kaya maaring ang iba sa inyo, you're going to set your boundaries na sa ngayon in order to save your relationship, in order to protect your relationship. What to embrace sa ngayon, ano dapat ninyong yakapin? This is the Six of Cups. Six of Cups is about coming together. Baka meron ditong reunion na magaganap. Meron ditong pagkikita-kita, no, ng matagal ng mga kaibigan siguro ninyo, hindi na kayo nagkita-kita ever. Kapamilya, baka namimiss ninyo yung magulang ninyo, kapatid ninyo, mga kaibigan din, no? Baka namimiss mo.
So, there is going to be reunion dito na magaganap. Merong pagkikita-kita, someone is coming home dito because maybe you are missing your loved ones. Pwede rin ang iba sa inyo rito, merong taong magbabalik sa'yo. Kung ikaw ay babalik doon sa mga taong mahal mo, you're going to travel siguro kasi baka nasa malayo yung mga mahal mo sa buhay. Meron din mga tao na sila din yung gustong bumalik or gustong magbalik, no, sa buhay ninyo. Kaya po pwedeng may mga ganon din, mga instances na merong mangyayaring ganon. So, we also have justice. Ito yung dapat ninyong iwasan. Justice energy. So, maaring ang iba sa inyo dito will be tempted, to be dishonest, to be unfair, 'di ba? Baka ang iba sa inyo dito merong pagtitake advantage, no, of other people. At yun ang dapat ninyong iwasan. Yung tendency na ganun. Pwede rin na ang iba sa inyo, baka kayo yung possible, no, na gawaan ng ganito, no, na baka meron tao dito na magiging dishonest sa'yo, mayroon taong magte-take advantage sa'yo, which is, in the Nine of Wands, talagang merong mga nang-aabuso na sa'yo, diba? So, that is taking advantage of your kabaitan, of your compassion, diba? So, yun. So, as much as possible, iwasan ninyo yung ganon. Kasi baka masaktan lang kayo, baka baka ma-frustrate kayo sa mga tao sa paligid ninyo, something like that. Okay? So, anong possible ninyo na maging accomplishment this week? We have the Five of Pentacles. So, the Five of Pentacles is hardship, financial hardship. Baka ang iba sa inyo rito, merong mga scarcity na nararanasan or mararanasan sa pera. May mga kailangan bayaran siguro, may mga financial obligations na kailangang tugunan, but maybe there's not enough money. No? So, most likely, ang magagawa ninyo rito to better your situation is hindi kayo magpapakalunod doon sa pinoproblema ninyo. Bagos, most of you siguro na may ganitong sitwasyon is going to get on your feet, no? And look for solutions. Imbes na kayo ay malungkot, imbes na kayo ay magmumukmok sa isang tabi at iisipin ang problema, ang karamihan sa inyo, you are going to take action para mahanapan ninyo ito ng solusyon, no? At magagawa ninyo yan. Magagawa ninyo. Iisipin ninyo and gagawin ninyo. So, that's good. Two of Pentacles is the blessings and opportunities that might come your way. So, Two of Pentacles is about decisions. Two of Pentacles is about making a choice. Diba? So, siguro mawawala din, no? Yung gulo sa isip ninyo. Finally, magkakaroon kayo ng direction. Kung nalalabuan ang isip ninyo in the past, ngayon, magkakaroon na kayo ng direction of where you're heading. Magkakaroon na kayo ng idea of what you're going to do. At maaaring yan ay related, no, sa pag-solve sa problema ninyo na link sa inyong kaparahang aspeto. Dito sa Five of Pentacles energy. No? So, that's good kasi when you have clarity of thought already, edi maganda kasi alam mo na kung ano na yung gagawin mo. So, yung Knight of Swords is the obstacle ninyo, or your challenge. Knight of Swords is a fast-moving energy,
Mabilisan ang mga pangyayari rito. There are changes, no, na maaring mangyari din dito Libra. At kung ano man ang mga pagbabagong ito, this is going to be happening in a fast pace. Kaya maaring ang maging challenge dito sa inyo. Kasi baka mayroong mga pagbabago dito na mabilisan ang pagdating, pero maaring kokontrahin ninyo to. Maaring may mga pagbabago na ayaw mong mangyari. Maaring may mga pagbabago dito. Things are going to change, pero maaring you're going to resist kasi baka ayaw mo. Ayaw mong baguhin. Ayaw mong magkaroon ng adjustment, yung ganon. No? So, yung advice ng spirit sa inyo is Four of Swords. Kailangan ninyo na magpahinga. Kailangan ninyo na magnilay-nilay, magmuni-muni. Okay? Kasi baka na-overwhelm kayo sa mga nangyayari, na-overwhelm kayo sa iba't ibang klaseng sitwasyon sa buhay sa ngayon na maaaring hindi ninyo ito sukat akalain na ganito ang pwedeng mangyari. Kaya take a rest. Okay? Step back from these worldly things and focus on yourself. Mag-tune in muna kayo sa sarili ninyo. Tune into your soul. Tune into your intuition so that makita mo ang tamang gawin, no? Kasi our intuition is our divine guidance, no? Gabay yan sa atin ng universe. And it will always lead us to the right direction. Okay? So, tignan natin kung ano yung inyong final message. We have fluorite, find peace within. Yeah, Four of Swords. Find peace within. Kailangan mo na magpahinga. Kailangan mo na umatras ka muna at tanggalin muna, alisin mo muna yung mga mind chatter. Okay? Para hindi kayo nalilito, hindi kayo na-overwhelm kasi baka overwhelmed na kayo sa mga nangyayari. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.